Mga mahal naming mga kaibigan, labag po sa aral ng Biblia na ihandog o ialay pa ang ating Jesucristo sapagkat ang sabi ng binasa natin, nang ihandog ng Panginoon Jesucristo ang kanyang sarili, ginawa niya yung minsan at ang bisa ng kapatid na Edgar ay magpakilanman. Now I see a POV. Dito sa Factbusters! Kaya bago muna natin simulan ang ating episode ngayon, iniimbitahan kita na isubscribe itong ating bagong YouTube channel, Factbusters PH, dahil yung lumang channel natin ay nahack po mga kapatid. Kawawa naman tayo, no? Pero pati rin sana ang isa pa nating YouTube channel, Takasuri PH, paki-subscribe din yan mga kababayan. Ako naman, sige. Magandang araw mga kapatid and welcome na naman sa isang bagong episode ng Factbusters PH. Sa Juan 6:51, ang sino mang makakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Ibig sabihin, kung ikaw po ay kakain ng tinapay, mabubuhay ka po magpakailanman. Ibig sabihin, matatamo mo ang kaligtasan. Ang tinapay na ito, ayon sa talata, ay ang laman ng ating Panginoong Jesucristo. At kailan po ginagawa yan ng Iglesia Katolika? Tuwing misa, mga kapatid. Siyempre, sa Pilipinas, ang pamahalaan ng Pilipinas ay dapat maging pasakop tayo sa ating Pangulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Siya po ang ating 17th Philippine President, mga kapatid. At alam niyo po ba ng ating Pangulo ay isang Katoliko, mga kapatid? At bilang isang Katoliko, ang ating Pangulo ay dumadalo ng misa at nag-aantanda ng Santa Cruz, mga kapatid. The man to be reckoned with come 2016, the Honorable Senator Ferdinand Bongbong Marcos. At kailan lang, dumalo po sa banal na misa si Bongbong Marcos para sa yumaon niyang tatay noong September 28, 2025 sa Batac, Ilocos Norte. Ito pong ating Pangulo ay nag-attend ng misa para i-commemorate ang 36th death anniversary ng kanyang tatay, mga kapatid, sa Immaculate Conception Parish sa Batac City, Ilocos Norte. At kasama niya ang Ilocos Norte Governor Cecilia Araneta Marcos at ang anak niya na si William Vincent Araneta Marcos kasama ang iba pang mga kapamilya niya at taga-suporta, mga kapatid. Pero may naninira sa pagdalo ni Pangulong Bongbong Marcos at maging ng mga Katoliko sa banal na misa. At ito po ang ating tatalakayin sa ating episode ngayon. Ang banal na misa ng Iglesia Katolika ay nagsimula sa banal na hapunan na ginawa noon ni Kristo at mga apostol. At mababasa natin yan sa Mateo 26:26 hanggang 28. Ganito po ang sabi doon. At samantalang sila'y nagsisikain, ay dumampot si Jesus ng tinapay at pinagpala at pinagputol-putol at ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo, kanin ninyo, ito ang aking katawan." At dumampot siya ng isang saro at nagpasalamat at ibinigay sa kanila na nagsasabi, "Magsiinom kayong lahat dyan, sapagkat ito ang aking dugo ng tipan, na nabubuhos dahil sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan." Dito po sa nabasa natin, mga kababayan, ang sabi ni Kristo, ang kaniyang katawan daw ay yung tinapay na pinagpuputol-putol at yung ininom nila, yan daw ang dugo ng ating Panginoong Jesucristo. At yan ay naganap sa banal na hapunan, mga kababayan. At itong banal na hapunan sa Iglesia Katolika ay kilala din na misa, mga kapatid. Pero nagsasabi kasi ng iba na hindi daw sila pareha, no? Pero tanong, sa aral ng Iglesia Katolika, ang dalawang terminong ito ba ay magkaiba? Babasahin natin ang Catechism of the Catholic Church sa paragraph 1328 patuloy. Ang sabi sa paragraph 1328 ay ganito, "Ang kayamanang di mauubos ng sakramentong ito ay nakikilala sa pamamagitan ng iba't ibang pangalan na ibinigay dito.
Ang bawat pangalan ay nagpapahiwatig ng mga pananaw nito. Tinatawag na una, Eucharistia, sapagkat ito'y pasasalamat sa Diyos. Sa paragraph 1329, tinawag itong hapunan ng Panginoon, paghahati ng tinapay at pagtitipong Eucharistiko. At sa paragraph 1332 ay tinawag na Santa Misa, mga kababayan. Gano'n, banal na hapunan at hapunan ng Panginoon, parehas pa rin yun, at Santa Misa, mga kababayan. At sa ating episode ngayon ay tatalakayin natin itong programa ng Iglesia ni Cristo ni Manalo na ang pagbubunyag. Itong lumang episode nila na ang host ay si Edgar De Lazo at si Victor Sandoval. Ano ba ang mga buwelta ni na Edgar De Lazo at ni Victor Sandoval noon sa misa ng Iglesia Katolika? O heto, pakinggan natin. Mga kaibigan, ano kaya ang tinatawag na misa, pati na Victor? At saan po nanggaling ang salitang misa? Panoorin po natin ito. Sa aklat na sinulat ni Martin Scott na pinamagatang Things Catholics Are Asked About, ay sinasabing ang misa ay ang natatanging pagsamba ng Iglesia Katolika. Sa aklat naman na pinamagatang Ang Pananampalataya ng Ating Mga Ninuno, ay ganito ang sinasabi. Ang handog na ito sa bagong kautusan ay karaniwang tinatawag na misa. Ang salitang misa ay hinahango ng iba sa salitang Ebreyong misak na ang kahulugan ay isang malayang pag-aalay. Hinahango naman ng iba sa salitang misa na ginagamit ng pari kung ipinatatalastas niya sa mga natitipong tao sa simbahan na ang mahal na sakripisyo ay tapos na. Ang sakripisyo ng misa ay ang pagkokonsagra ng tinapay at alak na nagiging katawan at dugo ni Kristo at ang handog ng alay na ito sa Diyos sa pamamagitan ng saserdote alang-alang sa walang hanggang pag-aalaala sa sakripisyo ni Kristo sa krus. Ang sakripisyo ng misa ay kaisa ng sakripisyo sa krus. Kapwa may iisang alay at kataas-taasang saserdote na dili iba't si Hesukristo. Kapatid na Edgar at mga mahal naming mga kaibigan, ayon po sa pare, ang salitang misa ay hinangon ng iba sa salitang Ebreyong misak na ang kahulugan ay isang malayang pag-aalay at ang sabi pa ng aklat, ang misa ay ang pagkukonsagra ng tinapay at alak na nagiging katawan at dugo mismo ng ating Panginoon Jesucristo. At ang sabi pa, pagka raw yung tinapay at alak ay kanilang inialay sa Panginoon Diyos, sino raw ang kanilang iniaalay? Ang ating Panginoon Jesucristo raw na siyang kataas-taasang saserdote. Sa kapatid na Victor, sapagkat isang katotohanan na araw-araw, oras-oras sa iba't ibang dako ay may isinasagawang misa ang Iglesia Katolika, sa kapatid, sa ganung mga pagkakataon, iniaalay nila ang ating Panginoong Jesucristo. Sangguni natin ang Biblia, ipaglingkod natin alang-alang sa mga nagsusuri. Sang-ayon ba ang Biblia, ang banal na kasulatan na ialay pang muli ang ating Panginoong Jesucristo? Yan po ay labag sa Biblia at yan ay pinatutunayan po dito po sa aklat ng Ebreo. Sa 7:27, ganito ang ating mababasa. Na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain na gaya niyaong mga dakilang saserdote, una-unay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Sapagkat ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Mga mahal naming mga kaibigan, labag po sa aral ng Biblia na ihandog o ialay pa ang ating Jesucristo sapagkat ang sabi na binasa natin, nang ihandog ng Panginoon Jesucristo ang kanyang sarili, ginawa niya yung minsan at ang bisa nung kapatid na Edgar ay magpakailanman. Ayan, so napanood po natin si Edgar De Lazo at si Victor Sandoval. At ayon sa kanila, labag daw sa Biblia na ialay muli ang Panginoong Jesucristo dahil ito'y ginawa na niyang minsan at magpakailanman. At yung batayan, Ebreo 7:27. Tanong, totoo ba ito mga kababayan? Pagkatapos, meron po silang mga binasang aklat. Mga kapatid, Sige, siguro, para masagot din ang tanong kung totoo ba yung kanilang pahayag, ay babasahin na rin natin yung kanilang ginamit na aklat.
Ito, yung ginamit nila kanina, Things Catholics are Asked About ni Martin Scott, SJ. Ito yung kinote nila, no? Ipapakita natin sa inyo. Ang nasa page 125, nakikita nyo sa screen. At ito yung kinote nila. The Mass is the distinctive act of worship of the Catholic Church. Ayan, nakikita nyo sa screen. Kung mapapansin ninyo, merong ... Ayan, nakikita nyo sa screen. Halata talagang may tinatago sila, no? Sige, ano ba yung tinago nila? Ito, ipapakita natin sa inyo. Yan ang kinote nila. Pero, meron pong nasa umpisa at yung mga karugtong pa. Siguro, babasahin na rin natin yon at ililiwat natin sa Tagalog. Isa sa mga unang bagay na kinukutya ng Reformation ay ang misa. Ang mga sinasabing mga reformador ay nagpahayag na ang misa ay idolatria. Sinira nila ang mga altar, inalis ang pagkapari, at ipinagbawal ang pagdiriwang ng misa. Ang misa ay ang natatanging gawain ng pagsamba ng Iglesia Katolika. Ito ay ang pangunahing paglilingkod ng relihiyong itinatag ni Jesucristo. Sa nabasa natin, mga kababayan, klarong-klaro, ang misa po, yan daw ang pangunahing paglilingkod ng Iglesia na itinayo ng ating Panginoong Jesucristo. Klarong-klaro, ito ay ang pangunahing paglilingkod ng relihiyong itinatag ni Jesucristo. Yan ang sabi sa aklat, mga kababayan. Ngayon, ang tanong, kailan ba nagbabahagian ng pagpuputol-putol ng tinapay ang mga apostol noon ayon po sa Biblia? Pamasahin natin ang Gawa, Kapitulo 2, versikulo 46. Ganito po ang ating mababasa. At araw-araw sila'y nagsipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay. At nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso. Yung pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, ginawa nila po yan araw-araw ayon sa Biblia. Di nga sinusunod yan ng Iglesia ni Cristo ni Manalo Grabe naman yan kasi kuminsan nga yung banal na hapunan sa umaga pa, pero isang beses, 2 beses, 3 beses sa isang taon yan ginagawa. Nako naman. Siguro yung gagawin natin, babasahin muna natin yung Hebreos 7:27 na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain na gaya niyaong mga dakilang saserdote. Una-unay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan, sapagkat ito'y ginawa niyang minsan magpakailanman ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Yun yung binasa niya. Makikita natin dito, mga kababayan, na ito yung sa unang bahagi, na hindi nangangailangan araw-araw na maghandog ng hain na gaya niya o mga dakilang saserdote. Ano ba yung purpose nung paghandog daw ng mga dakilang saserdote ng hain? Sabi dito, una-unay patungkol sa kanyang sariling mga kasalanan at saka patungkol sa mga kasalanan ng bayan. Ibig sabihin, yung paghahain mo ng handog, para mapatawad ka sa iyong kasalanan. Iba naman ito Ang tinutukoy ng talatang ito ay ang paghahandog ng hain ukol sa sarili niyang mga kasalanan, mga kababayan. Pero tanong, sa misa ba, pwede ka bang kumain ng tinapay na naging katawan at dugo ni Kristo kung ikaw ay may matinding kasalanan? Hindi naman ganun. Wala namang ganun. Wala namang paghahandog nung tinapay dahil ikaw ay makasalanan. Wala namang ganung nangyayari, mga kababayan. At yan po ay mababasa sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 1415. Ganito po ang mababasa. Anyone who desires to receive Christ in Eucharistic communion must be in that state of grace. Anyone aware of having sinned mortally must not receive communion without having received absolution in the sacrament of penance. Klarong-klaro po yan. Bawal ka pong kumain ng tinapay kung ikaw po ay may mortal na kasalanan. Klarong-klaro po yan. At biblical po yan. Unang Korinto 11:27. Kung hindi po nararapat na ikay kumain ng tinapay, magkakasala ka sa katawan at sa dugo ng ating Panginoon. At saka yung tinutukoy naman talaga ng talatang ito ay ang paghahandog ng hain noon ng mga Israelita noon para mabayaran ang kanilang mga kasalanan. Yan po yung ginagawa nila, di ba? Yung paghahain ng mga hayop sa altar ng Panginoon, mga kababayan.
Kaya nga hindi na ito kailangan dahil namatay na po ang ating Panginoong Jesucristo sa krus para sa atin. Sa Katoliko, wala na ng mga paghandog ng hayop sa loob ng simbahan kasi nga, tapos na po yan mga kababayan. Katunayan, sa salin ng Easy English Bible, napakaliwanag po ng nakasulat sa Hebreo 7:27. Ganito po ang sabi. Jesus is not like the Levite priests. They need to offer sacrifices to God every day. First, they offer sacrifices so that God will forgive their own sins. Klarong-klaro po, yung paghahandog ay para mapatawan yung kanilang kasalanan. Sa Katoliko, hindi naman ganon. O tuloy natin. Then, they offer sacrifices on behalf of the other people so that God will forgive their sins too. But Jesus offered one sacrifice for all time. That sacrifice was Himself. Klarong-klaro talaga mga kababayan. Kaya itong palpak na naman na argumento ni Victor Sandoval, ano ba yon? Mga mahal naming mga kaibigan, labag po sa aral ng Biblia na ihandog o ialay pa ang ating Jesucristo sapagkat ang sabi na binasa natin, nang ihandog ng Panginoon Jesucristo ang kanyang sarili, ginawa niya yung minsan at ang bisa ng kapatid na Edgar ay magpakilan. Naku, kawawa naman talaga. Busted yan! Naku naman. At base po sa Juan 6:51, ganito po ang mababasa. Ang sino mang makakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. At ito po nga nakasulat sa talatang ito po yung pinaghahawakan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na sinusunod po niya sa banal na kasulatan, mga kapatid. Ano po ang sasabi ninyo sa ating episode ngayon? Comment down below mga kapatid. At kung like mo ang video na ito, i-smash ang like button at mag-subscribe sa ating YouTube channel, Factbusters PH kaya. Huwag maniwala sa sabi-sabi. I-check muna kung fact nga talaga hanggang sa susunod na episode. Ako po si Kaborno. At ito ang Factbusters! Mga kapatid, magandang araw po at kapayapaan ay maghari sa ating isipan at sa ating puso. At follow and subscribe, Factbuster PH at The Beloved Catholic sa Facebook page ni Kaburnok. At abangan nyo si Kaburnok, no? Dahil marami siyang i-reveal na mga maling aral at matutuhanan natin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless!